Ano ang inyong magiging prayer dito ngayon, attorney, sa pangyayaring ito? Kasi yung iba ho, alam niyo na, agad ditong sumakay, sinasabi, kulong na naman daw si Senator si ML Party List Representative De Liman sa kasong ito at sisimula ulit yung trial, etc. Pasensya na po pero hindi po makukulong si Leila de Lima muli 'no. Nagtataka nga ako kasi ang mga nagsasalita nakita ko sa mga kasabayan kong interview ngayong umaga ay si Salvador Panelo na spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang abogado. So nagtataka naman ako, bakit interesado ang mga Duterte sa kasong ito? Ito ba ay nagpapatunay na tinutuloy pa nila ang political persecution nila kay Leila de Lima? Bakit kaya? Takot na takot ba sila na makabalik si Leila de Lima sa serbisyo publiko? Kaya nga ginawa nila noong siya ay senador ay pinatahimik siya at ipinakulong ng mahigit na 7 taon. Pero kahit na ipinakulong siya ng 7 taon, nagpasa pa rin siya ng napakaraming panukalang batas. Kasama na dyan ang Four-Piece Act, kasama na dyan ang Magna Carta for the Poor, kasama na dyan ang Senior Citizen Commission Act. Pinakulong na siya noon na ballpen at papel lang ang meron siya. Ngayon, congressman-elect na siya, hindi na siya pwedeng ikulong dahil na-acquit na siya sa lahat ng mga kasong ito. At siguro naman, kilala na nila si Laila de Lima ngayong mga oras na ito na pag siya ay iniipit, pag siya ay ginigipit, lalong-lalo na kung puro kasinungalingan lahat yan, lalo siyang titindig, lalo siyang magtatrabaho. So ang nakababasa ko ngayon, takot na takot ba sila kay Laila de Lima na magpapatuloy siya sa serbisyo publiko, lalong-lalo na ngayon na prosecutor siya sa impeachment proceedings. So yun lang yung nagiging obserbasyon namin, no? Na ang mga nagsasalita dito, at ang sabi mo nga, nakikisakay, puro yung mga dating sinubukan siyang patahimikin, pero hindi sila nag-succeed. So ngayon, hindi nila mapipigilan si Laila de Lima na magtrabaho, pagkus titindig pa rin siya.